Quadcom, ang mga Duterte family, dagay mga bagyo mosulod. Pero if ever kung di kaisgutan, why bagyo nga mosulod sa atong nasod? Sa imong reaksyon na BP? Dili ginako na siya matubag no kay dili ta maka-predict sa weather, pero anto dito na lang sir. Okay. Anto dito na lang sir. Next Okay. question, Sir Louis Oranda, Jimmy Sting. BP Inday, magandang hapon po. Sa panpalo kong katalungan dito. Sabi sa House leadership, yung sworn of affidavits mo raw, is it enough or insufficient para sabi ng mga mambabatas? Well, sabi nila, insufficient daw and hindi nila tanggapin. So, hindi na rin ako nagsabit. Hindi na rin ako nag-aksayang gumawa pa ng affidavit. So, padayon lang sila sa ilahang gibati. O padayon lang po ang bagyo sa ang bagyo sa pag-agi din sa ato. Wala po lang, BP Inday, aatin po ba kayo sa next na hearing? Well, it remains to be seen, sir, no? Sa pagkakaroon, case-to-case basis kung depende kung kinsay dunay madawat na invitation, depende po sa desisyon sa tao. Wala ko nagapugos sa mga OVP personnel nga mo attend, wala po ko nagsulti sa ilaha nga ayaw attend. Ang ako agyong perming ginasulti sa ilaha, kinahanglan magdesisyon mo, kinahanglan pahibalun mi sa inyong desisyon para kibalun mi kung unsa ang amo ang matabang para sa inyong Okay, next question, Sir Alex, PNA. Comment po ma'am sa yung sinabi ni Congressman Congo na the Office of the Vice President should be blamed kung mawalan mo ng 200 jobs ang OVP satellite offices. As I said, sir, no, dili na kong mutupag sa ilaha, kaning mga nagapangalan sa ilahang kaugalingon o young boons din sa ato ang House of Representatives. Next question, Marlo. Klaro ba to? Boons. Marlon Dibugan. Marlo. Ma'am, reaction mo lang ma'am sa ongoing na investigation regarding sa drug on war at saka extrajudicial killing. Yes. So, pareho po sa investigation nila sa Office of the Vice President, kung kinsa man tong mga ginapatawag, ginaingnan ako sila nga ilahan ng desisyon, personal na desisyon dapat sa tao kung mo attend siya o dili, o pahibalon ko or pahibalon mi para kibalon mi kung unsa mo ang matabang sa tao nga mo attend or sa tao nga dili mo attend. Ma'am, there's a phoning question from the OVP media in Manila. Reaction on the supposed 1 million bounty placed by the HR committee on the para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF signatory Mary Grace Piatos. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanilang sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives, and sino ang nag-handle noong mga documents. Isa pang follow-up nila, Deputy Speaker David Suarez claimed that OVP is hiding Ms. Gina Acosta in Caraga. That's why there's an ongoing event here in Butuan. Well, alam naman ng lahat na it's the 89th anniversary of the Office of the Vice President, and hindi lang Caraga ang merong activities in relation to the anniversary, no. In fact, sa susunod na araw nasa Bukidnon kami for Southern Mindanao, Central Mindanao, and then nasa Lanao del Sur kami for Western Mindanao, and then for BARM,
And then, nasa Isabela City kami for Western Mindanao. And then, meron din kami sa Cebu, meron din kami sa Leyte, meron din kami sa Ifugao. All these were planned and prepared last year when we proposed our budget in relation to our Thanksgiving activities, in relation to our anniversary. November 15 yung anniversary. Pero before and after November 15, madaming activities ang Office of the Vice President. Next question, Sir Fred, Risco, Net 25. Vice, latest survey po ng SW, nag-tie kayo ni Senator Torpo at yung iba is kulila talaga. May posibilidad ba na sa presidential election magtandim ang Senator Torpo? Any reaction po ito? Sa pagkakaroon, sir, wala pa magugoy. Sa ngayon, hindi ko pa iniisip yung 2028 election. Dahil napakaraming nangyayari araw-araw, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas at hindi ko alam kung tatakbo ba ako sa 2028. Pero sa lahat ng mga nagtatanong simula noon hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanila, I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy. Assuming automated siya, filing of candidacy sa 2027, yun siguro yung perfect time para sa mga kandidato na mag-decide kung tatakbo sila. Next question, Sir Glenn. Magic FM. VP Inday, anong mangyayari sa 200 na mga personnel if ever matuloy na mawalan sila ng trabaho? Actually, sir, estimate lang man to nako, no? Wala gyud ko kibalo exactly kung pila gyud ang mawalaan og trabaho. But definitely kung dunay budget cut and ma-appeal tong portion dito nga naka-charge ang mga sweldo sa mga tao, dunay mga mawalaan og trabaho. Ma'am, there's a follow-up from the OVP media. Comment reaction of the Philippine government's prison exchange agreement with Indonesia to secure the repatriation of Mary Jane Veloso. I cannot comment on that. I think the best person to comment on that would be the Department of Foreign Affairs. Likely sila yung gumawa ng negotiations and they know the details of the negotiations. I do not have personal knowledge of the details of the negotiation. Next, Sir Lando, Radyo Servicio. Yes, BP, sayang kayo ang nasugdan sa imong papa na si Tatay Digong. Katong project na to, Mindanao Railway, mo na ito'y paglaom sa taga Mindanao nga muuswag ang gulambong Mindanao pero gipahunong karon sa kasamtangang administrasyon. Ano sa imong komento? Well, yes, sir, maupod na ang kuano. Yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I run on the platform of continuity and unity, particularly the Build program of the previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang unappropriated ang Philippine government part, no, na mga obligations. Meron pang mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong niyan, hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. And we are still hopeful na matutuloy yung mga build, big ticket projects. Sir Ray, Bombo Radyo. Vice, good afternoon. Tuloy-tuloy pa rin ba yung magiging programa ninyo, yung pagbibigay ng ayuda, possible next year, lalo pag ginigipit ngayon yung budget na hinihingi ninyo? Okay. Sa Office of the Vice President, sir, wala kaming ayuda. Pag merong humihingi sa amin ng ayuda, we usually refer it to DSWD because ang prinsipyo namin, sir, hindi dapat ayuda ang binibigay sa tao na nangangailangan. Dapat binibigyan siya ng mapayapang pamumuhay. Dapat binibigyan siya ng oportunidad para makapagnegosyo. Dapat binibigyan siya ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Yun yung prinsipyo namin. Meron kaming ngayon na pinamimigay. Ito ay Thanksgiving na mga grocery packs namin. Kasama na ito sa Christmas because tradisyon ng Pilipino ay gift-giving during Christmas. Meron din kaming
rice box, binibigay namin ito sa individuals in crisis. Pero yung sabihin mo na tira bahala nga panghatag og ayuda, wala kaming ganon sa OVP. We still believe, and it is our platform and it is in our budget, na good governance is the key to nation building. So hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema ng mga tao, lalong-lalo na sa kapos na pang-araw-araw, lalo na sa kawalan ng trabaho, at sa safety and security and well-being ng tao. So kahit man noong ako ay mayor ng Davao City, we always endeavored to implement peace and development instead of dole-outs. Isa pa pud sa ako ang kuan nianing mga ayuda kay murabas siya kana ganing insulto sa kawadon sa tao nga murabag wala man ka 5,000 ra imuha humanata murag ingana ba nga sa pananaw nako ang trabaho sa gobyerno paniguraduhon nga dunay oportunidad ang mga tao kontra sa hatagan nimo siya og dole-out. Vice, nakita pa nimo nga doon na pahigayon nga mahatag ang pundo yung pangayo rin sa Senate. Gihatag na namo na no sa Congress, both sa House of Representatives and sa Senate kung unsa ilahang desisyon mahitungod sa budget sa Office of the Vice President. Ang amua lang kung unsa ihatag mo among dawaton mo ang amuang iapod-apod sa mga programa o proyekto sa amuang opisina. Next question, Ivy. Yes, sir. VP, good afternoon. Grabe ba kainit ang lugar? On sa na po ang aircon, ma'am. Sir, Ralph. I think matay taan. Saglit lang. Yes, Saglit lang po, ma'am, ha? On na po natin yung aircon. Cool down. Okay. Wala na. Grabe. Yes, ma'am. yes, VP, regarding ba sa imuhang gingon ka ganina undecided to magkaturan sa election for presidential election. But then, na naman survey, VP, nga ikaw maginamunas for presidential survey. So, unsa ba imuhang assurance po sa mga kining nag-aghat sa imuha karon VP to run for president for the next election? Appeal sila, ma'am. Yes. Appeal sila sa ako ang pagsiguro buhat sa desisyon sa umaabot na mga panahon. Sigurado ko doon ay konsultasyon nga mahitabo, especially sa mga parallel groups, mga ordinary citizens nga nag-aauhag yun nga mudagan ko pagka presidente. So apilyo na ko sila pag mugna sa akong desisyon. Follow-up question, VP. Sa kadaghan sa mga karaganon magod everyday nga nagapangayo og serbisyo, especially dinhi medical assistance, VP, how you can assure na makatagan sila tanan ng assistance, especially katong mga medical assistance diri sa Caraga region? Yes, kung unsa may naa sa amo ang budget, amo agyud na nga ginapanigurado nga ma-utilize siya. Gamay lang kaayo gyud niya ang amo ang opisina, gamay ra pod ang budget sa Office of the Vice President. Pero kung unsa may naa, ginaingnan yun na ko ang amo ang mga satellite offices na ipagawas na utilize na para sa mga nanginahanglan. Last two questions. Miss Jonji, Power Radio. Junji, yes, in the DP. Yes, sir. Good afternoon. Vice, dako kang kalta sa atong budget no for next year. What will happen sa atong mga Office of the Vice President, regional office vice, possibly ba makasira? Wala pa man good mi nakakita, sir, sa amo yung tinuod nga budget para sa 2025 kay wala pa man napirmahan ang atong General Appropriations Act. Dito sa Balao, dito ginato makita kung unsa gyud ang final na budget sa amo ang opisina. Once makita nato to, mahibalo ta kung unsa ang ato ang mga
buhaton unsang mga programa o proyekto atong pagamyon, unsa ang ato ang mga programa o proyekto na i-collapse o isarado, nagahulat ta sa GAA nga ginatawag nato ang appropriations budget nato. Alam lang, Vice, regarding aning kritiko ng mga congressman nga gadupikit na kuno ang Office of the VP sa mga program projects sa atong government agencies. Yes, dito manggod sa ako ang pagsugod no sa ako ang termino isip Vice President, doon naman ko nga buhat no. Dito sa oath kung makita ninyo ay execute and implement laws and kanang na ako sa executive department, kauban ako ang ato ang pangulo. So pasabot nakabutang ko dito na I will protect and defend the Constitution. Pasabot tanan tong mga nakabutang dito sa Constitution na kinahanglan buhaton sa atong gobyerno, mao to siya ang ako ang gi-oath. Dili siya nato masulti nga duplication tungod kay ang isa ka ahensya sa gobyerno, kung dunay moduol nga tao nga nanginahanglan, dili siya pwede moingon og dili ko motabang sa imo ha. So ang mga tao naanad naman silang no nga dunay medical and burial assistance ang Office of the Vice President, kay dili lang man na karon nagsugod man na siya sa termino ni Vice President Noli De Castro. Siya gyud ang nagsunod nagunaan na paghumangi padayon siya sa mga lain pang nisunod na Vice President. So kibalo na ang mga tao nga dunay ingana. Therefore pag muduol sila sa amoa, dili pwede mosulti ang gobyerno na uy, pasensya ka na, bahala ka na sa imong kinabuhi, ikaw na bahala sa imong pasyente. Dili siya pwede ingana. So doon ako'y oath nga undertake na dito sa ako ang oath nagtanan nga naa sa constitution nato kinahanglan gampanan sa isa ka Vice President. Therefore, dili ko pwede mo dili sa mga tao nga nangayog tabang. Sir, singit lang po, regarding po sa katatapos lang na turnover ceremony, ano po ang iilan sa mga batayan para ma-qualify as beneficiary ng magnegosyo tayo? Ay, yes ma'am. Doon na tayo guidelines ma'am para mag-apply ang ato ang mga associations, ato ang mga cooperatives, and even individuals no pwede mag-apply sa magnegosyo taday. Mag-anhilang sila sa ato ang satellite office kung taga dinhi sila sa Caraga or Northern Mindanao dinhi sa Butuan City. Tapos kuhaon nila tong mga requirements nato para mag-apply sa grant, financial grant, and i-process na namo siya. Final question, Sir Ting. Okay, ma'am, what is your biggest the biggest challenge karon as Vice President sa Pilipinas? Actually, ang ako ang mga kauban sa Office of the Vice President, kay kung makita ninyo, luwigid kayo sila sa pag-persecute sa ako, sa paghukod sa ako, sa pagdaot sa ako ang pangalan, na-appeal ang ilahang trabaho, na-appeal ang ilahang pangalan. And maluoy ko tungod kay, as I said, ako politiko man ko, mga politiko, gubaon magyud na imuhang pangalan because there's a race, no? So para makalamang ang kalaban, mandaot gyud na sila og ilahang kakompetensya sa politika. Pero kani manggong mga kauban nako sa Office of the Vice President, dili ni sila mga politiko, dili pud sila mga political officers. Naanad lang gyud ni sila nga magtrabaho. Mao man gyud na ang amuang delineation din sa opisina. Ako ang politiko, sila ang magtrabaho sa panggobyerno. That is the reason also nga no bawal gyud ang mamulitika diri sa amo ang mga satellite offices and even sa amo ang central office, because there's a standing order na ako lang ang politician, silang tanan, serbisyo lang ang ilahang buhaton. So mao na siya ako ang biggest challenge karon kay pirmi ko maghuna-huna paunsa ko makatabang sa ilaha, and pirmi ko maghuna-huna nga maluoy ko sa ilaha nga
nadaot ang ilahang pangalan ug ang ilahang reputasyon niya. Dili baya basta-basta nang ingana no kay tungod ang tao ba ano wala kay bahandi, wala kay laing kana ganing treasure kundi ang imuhang pagkatawag ang imuhang pangalan. Mag-isagsige kag na ma'am, pero unsa may sikreto sa Vice President nga guwapa magigihapon kayo? Basta termina ko na siya ginasulti sir no sa tanan kung asa man ko mo abot ginasulti ginako na basta Pilipina guwapa gid na. Tungod kay ang atuang nasod nakaproduce ta og upat ka buok Miss Universe. Sa Miss Universe lang na ha, do na pay laing mga kompetisyon nga do na pud tay mga nidaog. So walay question sa world-renowned beauty of a Filipina. Ma'am, lastly ma'am, imong Christmas greetings ma'am for Caraga Region. Yes, oo. Naghinaot ko nga malipayon ang celebration sa Pasko sa ato ang mga kaigsuunan dinhi sa Caraga ug sa Northern Mindanao. Bahala na dili garbo, bahala na dili dako, bahala na dili mahalon ang ato ang mga regalo. Ang importante na lipay ang ato ang mga minahal sa kinabuhi tungod sa atong kamaayo sa ilaha. Thank you. Thank you.